Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa kwento ni Manang. Dito kung saan ang bawat kwento ay puno ng aral, hiwaga at damdaming siguradong tatatak sa puso mo. Kung mahilig ka sa mga makabuluhang kwento, alamat, misteryo at buhay na puno ng emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng lunti ang bukirin at matataas na puno ng niyog, may isang matandang babae na kilala sa tawag na Aling Sela. Tahimik ang kanyang pamumuhay, walang asawa, walang anak, at tila ba walang inaasahan kundi ang bawat pagsikat at paglubog ng araw. Ang kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid ay nakatayo sa gilid ng baryo, bahagyang hiwalay sa karamihan. Sa kabila ng kanyang kahirapan, kilala si Aling Sela sa pagiging mabait. Kapag may dumaraan na nagugutom, kahit kakaunti lamang ang kanyang pagkain, handa niya itong ibahagi. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga reserba ay unti-unting nauubos. Dumating ang panahong kahit siya mismo ay nagtitipid na sa bawat subo. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng ulap at ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat, si Aling Sela ay nakaupo sa harap ng kanyang maliit na kalan. Isang mangkok ng lugaw ang kanyang hinahati sa dalawa, isa para sa kanya at isa para sana sa sino mang maaaring kumatok sa kanyang pinto. Ngunit sa gabing iyon, walang dumating. Tahimik, napakatahimik. Napabuntong hininga si Aling Sela. Hanggang kailan kaya ganito? Bulong niya sa sarili habang pinipilit lunukin ang gutom at lungkot. Biglang may marahang katok sa pintuan. Napalingon siya. Sa kanyang edad, bihira na ang bisita, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Sandali lang, mahina niyang tugon habang dahan-dahang tumayo. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang batang babae, payat, marumi ang damit at nanginginig sa lamig. "Inay, pwede po bang makahingi ng pagkain?" Halos pabulong nitong sabi. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pinapasok ni Aling Sela. "Halika, iho, may kaunti pa akong lugaw." Umupo ang bata at mabilis na kinain ang inabot na mangkok. Kita sa kanyang mukha ang matinding gutom na matagal nang kinikimkim. Habang pinagmamasdan siya ni Aling Sela, may kung anong kirot na sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagkaubos ng kanyang pagkain, kundi dahil sa katotohanang may mga batang tulad nito na walang masilungan, walang makain. "Salamat po," mahinang sabi ng bata matapos maubos ang laman ng mangkok. Ngumiti si Aling Sela. "Walang anuman, basta't busog ka." Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng bata. Hindi ito tulad ng ordinaryong bata, may lalim, may misteryo. "At bilang pasasalamat," dagdag ng bata, "may ibibigay po ako sa inyo." Mula sa kanyang likuran, inilabas nito ang isang maliit ngunit makintab na kawali. Hindi ito karaniwan, tila may sariling liwanag at ang ibabaw nito ay parang hindi kailanman nasira ng apoy o panahon. "Ito po ay hindi ordinaryong kawali," sabi ng bata. "Kapag kayo'y humiling ng pagkain, ibibigay nito ang anumang nais ninyo. Ngunit tandaan po ninyo, ang biyayang ito ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan." Napakunot ang noo ni Aling Sela. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, unti-unting naglaho ang bata sa kanyang harapan. Tila ba nilamon ng hangin. Napatayo si Aling Sela, nanginginig. Ano yon?" Tahimik muli ang gabi, walang bakas ng bata. Sa kanyang mga kamay, ang mahiwagang kawali ay nananatiling mainit, tila ba may buhay.
Kinabukasan, nagising si Aling Sela na dala pa rin ang pagkalito sa nangyari. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat hanggang sa makita niyang naroon pa rin ang kawali sa tabi ng kanyang higaan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Kung totoo man ito, mahina niyang bulong. Lumapit siya sa kalan at inilapag ang kawali. Walang laman, walang apoy. Napapikit siya sandali. Kung maaari, sana'y may mainit na kanin at sabaw, sambit niya, halos nag-aalangan. Sa isang iglap, ang kawali ay napuno ng umuusok na kanin at mabangong sabaw. Umalingasaw ang amoy na tila babagong luto. Napaatras si Aling Sela sa gulat. Diyos ko! Unti-unti, lumapit siya at sumalok ng kaunti. Mainit, totoo. Napaluha siya. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya magugutom. At higit pa roon, hindi na rin magugutom ang sino mang kakatok sa kanyang pintuan. Sa araw na yon, nagsimula ang pagbabago. Hindi lang sa buhay ni Aling Sela, kundi sa buhay ng lahat ng makakatikim ng biyayang hatid ng mahiwagang kawali. Ngunit hindi niya alam ang kapangyarihang iyon ay may kapalit. At ang bawat hiling ay may kasamang pagsubok. Hindi agad kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang kawali. Sa mga unang araw, pinili ni Aling Sela na sarilinin muna ang hiwaga, hindi dahil sa pag-iimbot, kundi dahil sa takot. Takot na baka ito'y mawala, takot na baka siya'y husgahan, takot na baka ang biyayang ibinigay sa kanya ay biglang bawiin. Ngunit ang gutom ay hindi kayang ikubli. Kinabukasan ng unang himala, muling may kumatok sa kanyang pintuan. Isang matandang lalaki, halos kuba na sa bigat ng edad, ang nakatayo sa labas. Maputla ang mukha at nanginginig ang kamay. Aling Sela, kahit kaunting kanin lang, mahinang pakiusap nito. Saglit na napatigil si Aling Sela. Naalala niya ang sinabi ng mahiwagang bata. Ang kawali ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Dahan-dahan siyang tumango. Pumasok ka. Habang nauupo ang matanda, tahimik na inilapag ni Aling Sela ang kawali sa kalan. Hindi na siya nag-alinlangan. Mainit na kanin at ulam, bulong niya. Sa isang iglap, napuno ang kawali, puting-puti ang kanin, may kasamang masarap na ulam na umaalingasaw sa bango. Napapikit si Aling Sela sandali, tila ba nagpapasalamat. Halika na, sabi niya. Hindi makapaniwala ang matanda. Saan mo? Ngunit hindi na niya tinapos ang tanong. Gutom ang nangingibabaw. Mabilis niyang kinain ang pagkain at sa bawat subo, unti-unting nabubuhay ang kanyang lakas. Napangiti si Aling Sela, ngunit kasabay nito'y may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila may kapalit ang bawat biyaya. Salamat, maraming salamat, paulit-ulit na sabi ng matanda bago umalis. Pagkalipas ng ilang oras, may isa na namang dumating. Isang ina na may kargang bata. Pasensya na po, 2 araw na kaming walang maayos na kain, umiiyak nitong sabi. Hindi na nagtanong si Aling Sela, hindi na nag-alinlangan. Muli niyang ginamit ang kawali at muli naghimala ito. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ina na sabik na kumakain, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi sakit, kundi isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay nito, napansin niya ang kakaibang pagbabago. Bahagyang nanghina ang kanyang katawan, para bang may bahaging nawala sa kanya sa bawat paggamit ng kawali. Napaupo siya sa isang sulok, hinihingal. Ano ito? Bulong niya.
Hindi pa siya tuluyang nakakaunawa, ngunit ramdam niya ang kapangyarihan ng kawali ay hindi basta biyaya. Ito'y may hinihinging kapalit na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang mga araw at hindi na napigilan ang pagkalat ng balita. May libreng pagkain kay Aling Sela. Hindi nauubos ang kanyang niluluto. Parang may milagro sa kanyang kusina. Unti-unting dumami ang mga pumupunta sa kanyang kubo. Mula sa iilan, naging 10. Mula sa 10, naging halos buong baryo. Araw-araw, maaga pa lamang ay may pila na sa labas ng kanyang bahay. Ating Sela, pahingi po. Aling Sela, para po sa anak ko. Kahit konti lang po. Hindi siya tumanggi. Hindi niya kayang tumanggi. Sa bawat hiling, ibinibigay niya ang pagkain. At sa bawat pagbibigay, unti-unting nauubos kanyang lakas. Ang kanyang dating matatag na katawan ay naging marupok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa bawat sandok. Ang kanyang paghinga ay mas bumibigat sa bawat araw. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa tuwing makikita niya ang mga batang busog at masayang naglalaro, nawawala ang kanyang pagod. Kung ito man ang kapalit, mahina niyang sabi sa sarili, tatanggapin ko. Ngunit hindi lahat ay tumitingin sa kanya ng may pasasalamat. May ilan na nagsimulang magbulungan. Bakit siya lang ang may ganyang kapangyarihan? Siguro may tinatago siya. Paano kung hindi na tayo bibigyan balang araw? At may ilan na nagsimulang maghangad ng higit pa. Isang hapon, isang lalaking may matalim na tingin ang lumapit sa kanyang kubo. Hindi siya pumila, diretso siyang pumasok. Aling Sela, malamig niyang sabi, alam kong may kakaiba kang gamit. Hindi sumagot si Aling Sela. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa pagsalok ng pagkain. Gusto ko ang kawaling iyon. Napatigil siya. Hindi ito para sa akin lang, sagot niya ng marahan. Para ito sa lahat ng nagugutom. Ngunit ngumisi ang lalaki. Kung ganon, mas lalo kong dapat kunin para mas mapakinabangan. May kung anong panganib sa kanyang boses, isang uri ng kasakiman na hindi kayang itago. Mahigpit na hinawakan ni Aling Sela ang kawali. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na hindi para sa sarili, kundi para sa biyayang maaaring mawala sa maling kamay. At sa sandaling iyon, tila ba bahagyang kumislap ang kawali na para bang may sariling isip, na para bang handa itong lumaban. Mabigat ang hangin sa loob ng kubo ni Aling Sela. Ang dating payapang tahanan ay tila napuno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Nakatingin lamang siya sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Matikas ang tindig, ngunit ang mga mata ay puno ng pagnanais na hindi maitatago. Hindi mo nauunawaan, mahinahong sabi ni Aling Sela, pilit pinapakalma ang sarili. Ang kawaling ito ay hindi laruan, hindi ito pag-aari ng kahit sino. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Humakbang siya palapit, dahan-dahan ngunit may bigat ang bawat galaw. Kung hindi ito pag-aari ni Numan, tugon niya, lalo itong hindi dapat manatili sa iyo lamang. Napalunok si Aling Sela. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pakikitungo. Hindi siya sanay sa pagtatalo, lalong hindi sa pakikipaglaban. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Hindi ko ito ginagamit para sa sarili ko, sagot niya, bahagyang nanginginig ang boses. Ginagamit ko ito para sa mga taong walang makain. Kung kukunin mo ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari.
Eksakto, mabilis na sagot ng lalaki. At kung ako ang may hawak, mas marami akong mapapakain. Mas marami ang makikinabang. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, malinaw ang intensyon. Hindi kabutihan, kundi kontrol. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa labas, naroon pa rin ang mga tao, naghihintay, umaasa, hindi alam ang nagaganap sa loob. Dahan-dahang humawak ang lalaki sa kawali. Sa sandaling iyon, tila ba nagbago ang paligid. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang liwanag sa loob ng kubo ay kumupas at ang kawali na dati tahimik lamang ay bahagyang nanginig sa kanyang mga kamay. Bakit parang mainit na paatras ang lalaki, bahagyang nabigla? Mahigpit itong niyakap ni Aling Sela. "Huwag mong hawakan," mariin niyang sabi. Sa unang pagkakataon ay may tapang sa kanyang boses. Ngunit hindi sumuko ang lalaki, sa halip lalo siyang naging determinado. "Kung hindi mo ibibigay," unti-unti niyang sambit, "mapipilitan akong kunin." Sa isang iglap, sinubukan niyang agawin ang kawali. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mahawakan, isang malakas na puwersa ang tila sumalubong sa kanya, isang di nakikitang lakas na nagtulak sa kanya palayo. Napahandusay siya sa sahig. "Ano yon?" sigaw niya, puno ng galit at gulat. Nakatayo si Aling Sela, hawak ang kawali, nanginginig ang katawan ngunit matatag ang paninindigan. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Ngunit naramdaman niya pinoprotektahan sila ng kawali. Tahimik na sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagbago, mula sa pagnanasa naging galit. "Hindi pa ito tapos," malamig niyang sabi. At saka siya umalis. Pagkalabas niya, tila muling bumalik ang ingay ng mundo, ang bulungan ng mga tao, ang paghingi ng tulong, ang ingay ng buhay. Ngunit sa loob ni Aling Sela, nanatili ang katahimikan, isang mabigat na katahimikan na puno ng pangamba. Alam niyang hindi na ito simpleng pagtulong lamang. May mga matang nakamasid, may mga pusong nag-iimbot. At ang biyayang hawak niya ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, ito rin ay umaakit ng panganib. Umupo siya, pagod na pagod. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kawali. "Ano ka ba talaga?" bulong niya. Sa kanyang isipan, muling sumagi ang mukha ng batang babae, ang misteryosong nilalang na nagbigay sa kanya ng kawali. Hindi niya pa rin alam kung ito ba'y isang biyaya o isang pagsubok. Sa labas, patuloy ang pila. At sa kabila ng takot, muling tumayo si Aling Sela. Isa-isa niyang pinapasok ang mga tao. Isa-isa niyang pinakain. Ngunit sa bawat sandok, ramdam niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. At sa bawat taong umaalis na busog, may isang tanong na lalong lumalalim sa kanyang puso. Hanggang kailan niya kakayanin? At kung dumating ang araw na siya'y tuluyang manghina, sino ang magpapatuloy? Sa malayo, sa likod ng mga puno, may matang nakamasid. Hindi ito ang lalaking umalis. Mas tahimik, mas mapanganib, at tila mas matagal nang naghihintay. Hindi na mapakali si Aling Sela mula nang mangyari ang insidente sa lalaki. Ang dati simpleng pagbibigay ng pagkain ay ngayon ay nababalot ng pangamba. Habang patuloy siyang tumutulong, unti-unti rin niyang nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi lamang pagod, kundi tila may bahaging unti-unting nawawala sa kanya. Isang umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nagising siya na hirap huminga.
Mabigat ang kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Sinubukan niyang bumangon, ngunit tila ba may bigat na nakadagan sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kawali na nasa tabi ng kanyang higaan. Sa sandaling mahawakan niya ito, may kakaibang init na dumaloy mula sa kawali papunta sa kanyang mga palad, isang init na hindi nakapapaso kundi nagbibigay ginhawa. Dahan-dahan siyang nakaupo. Parang pinapalakas mo ako, mahina niyang bulong. Ngunit kasabay ng ginhawa, may kasunod na kirot. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi niya sariling alaala. Isang batang babae nakangiti, naglalakad sa gitna ng kagubatan. Isang matandang babae nakaupo, hawak ang isang kawali. At pagkatapos, isang imahe ng parehong babae, ngunit payat, nanghihina at tuluyang bumagsak. Napabitiw si Aling Sela sa kawali. Ano yon? Mabilis ang kanyang paghinga. Unti-unti niyang nauunawaan. Ang kawali ay hindi lamang nagbibigay, ito ay kumukuha. At ang kinukuha nito ay hindi pera, hindi pagkain, kundi lakas. Buhay, panahon. Napaupo siya, tahimik na umiiyak. Ganito ba ang kapalit? Bulong niya. Naalala niya ang bawat taong tinulungan niya, ang mga batang ngumiti, ang mga magulang na nagpasalamat, ang mga matatandang muling nagkaroon ng lakas. At ngayon, malinaw na sa kanya. Bawat pagkain na lumabas mula sa kawali ay may katumbas. At siya ang nagbabayad. Ngunit sa kabila ng katotohanang iyon, hindi niya magawang huminto. Maya-maya, nagsimula ng dumating ang mga tao. Katulad ng nakasanayan, may pila na sa labas. Aling Sela, nandito na po kami. Pasensya na po, nagugutom na ang mga bata. Konti lang po. Napapikit si Aling Sela. Sa isang sandali, naisip niyang huwag nang magbukas ng pinto. Naisip niyang itago ang kawali. Naisip niyang piliin ang sarili. Ngunit nang marinig niya ang iyak ng isang bata, hindi niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumayo. Kahit mabigat ang katawan, kahit nanghihina, lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Isa-isa niyang pinapasok ang mga tao. At muli, inilagay niya ang kawali sa kalan. Pagkain para sa lahat, sambit niya. Muling napuno ang kawali. At muli, may kapalit. Habang abala siya sa pagsalok, hindi niya napansin ang isang matandang lalaki na tahimik na nakatayo sa dulo ng pila. Hindi ito katulad ng iba. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila ba may alam na hindi alam ng iba. Nang siya'y makalapit, hindi siya agad humingi ng pagkain. Sa halip, tiningnan niya si Aling Sela. Matagal mo na bang hawak ang kawaling iyan? Tanong niya. Napatingin si Aling Sela. Bakit ninyo po natanong? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo. Tulad mo, wika niya, may nakilala rin akong nagkaroon ng ganyang biyaya. Natahimik si Aling Sela. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Huminga ng malalim ang matanda. Sa simula, tumulong siya. Maraming natulungan, maraming nabusog. Sandaling tumigil. Pero hindi niya alam na habang nagbibigay siya, unti-unti ring kumukuha ang kawali. Nanginginig ang kamay ni Aling Sela. At nang huli na niyang napansin, dagdag ng matanda, mahina na siya, wala nang lakas para tumigil, wala nang lakas para magpatuloy. Napayuko si Aling Sela.
Namatay po ba siya? Tahimik na tumango ang matanda. Hindi na nakapagsalita si Aling Sela. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa tanong na bumabagabag sa kanya. Kung ganito ang kapalit, karapat-dapat pa rin ba itong ipagpatuloy? Tumingin siya sa kawali. Tahimik itong nakapatong sa kalan, tila ba inosente, tila ba walang kasalanan. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi lahat ng biyaya ay walang hanggan. At hindi lahat ng kabutihan ay walang kapalit. Sa labas, patuloy ang pila. Sa loob, patuloy ang laban. At sa puso ni Aling Sela, nagsisimula ang isang mas mabigat na desisyon, ang pumili sa pagitan ng sarili at ng iba. Hindi na tulad ng dati ang bawat umaga para kay Aling Sela. Kung noon ay nagigising siyang may pag-asa, ngayon ay nagigising siyang may takot. Takot na baka iyon na ang araw na hindi na siya makatayo. Ang kanyang katawan ay lalong nanghihina at ang bawat galaw ay tila may katumbas na kirot. Ngunit gaya ng dati, hindi tumitigil ang mundo. At lalong hindi tumitigil ang gutom. Sa labas ng kanyang kubo, mas mahaba na ang pila. Hindi na lamang mga taga-baryo ang dumadayo. May mga mula sa kalapit na lugar, may mga naglalakad ng milya-milya umaasang makakatikim ng pagkain mula sa mahiwagang kawali. Dito raw po ang nagbibigay ng libreng pagkain. Siya raw po ang sagot sa gutom. Hindi raw nauubos ang kanyang niluluto. Unti-unting nabuo ang isang alamat, isang kwento ng kabutihan na tila walang hanggan. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na kapalit. Sa loob ng kubo, si Aling Sela ay nakaupo, nakatingin sa kawali. Tahimik, malalim ang iniisip. Hanggang kailan ko ito kakayanin, mahina niyang bulong. Sa kanyang tabi ay ang maliit na bangkito kung saan siya madalas umupo habang nagsasandok ng pagkain. Ngunit ngayon, tila ba kahit ang pag-upo ay nakakapagod na. Isang mahinang katok ang sumira sa katahimikan. Aling Sela, isang pamilyar na boses. Ito ang matandang lalaki na nagpaalala sa kanya ng kapalit ng kawali. Pumasok po kayo, mahina niyang tugon. Dahan-dahang pumasok ang matanda, dala ang isang maliit na supot. Hindi ako humingi ngayon, sabi nito. May dala ako para sa'yo. Ibinigay niya ang supot. Sa loob nito ay ilang pirasong prutas at tinapay. Napatingin si Aling Sela, tila nagulat. Para sa akin po. Tumango ang matanda. Hindi ka na kumakain ng maayos. Kita sa mukha mo. Napangiti si Aling Sela, ngunit may lungkot sa likod nito. Salamat po, pero mas kailangan ito ng iba. Umiling ang matanda. At ikaw, hindi ka ba kabilang sa iba? Hindi agad nakasagot si Aling Sela. Sa unang pagkakataon may nagtanong sa kanya ng ganon. Hindi bilang tagapagbigay, kundi bilang tao. Tahimik siyang naupo. Kung hihinto ako, mahina niyang sabi, maraming magugutom. Kung magpapatuloy ka, sagot ng matanda, ikaw ang mawawala. Bumigat ang katahimikan. Sa labas, maririnig ang mga boses ng mga taong naghihintay. May batang umiiyak, may inang umaalo, may mga paa na pagod sa pagtayo. Pumikit si Aling Sela at sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng batang nagbigay sa kanya ng kawali. Hindi ito para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya. Ang kabutihan ay may hangganan din. At ang puso, kahit gaano kalawak, ay napapagod. Tumayo siya kahit nahihirapan.
Magbubukas na ako, sabi niya. Ngunit bago siya makalapit sa pinto, hinawakan siya ng matanda. Kung magpapatuloy ka, mariin nitong sabi, kailangan mong matutong magtakda ng hangganan. Paano? Tanong ni Aling Sela. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat sa isang araw, sagot nito. Hindi mo kailangang akuin ang buong mundo. Napaisip si Aling Sela. Hindi niya kailanman naisip iyon. Sa kanya, ang pagtulong ay walang limitasyon. Ngunit ngayon, napagtanto niya. Kung hindi siya maglalagay ng hangganan, ang kawali ang maglalagay nito para sa kanya. At ang hangganang iyon ay kamatayan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Humarap siya sa mga tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang tinig. Makinig po kayo, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Tutulong pa rin ako, pero hindi ko kayang pakainin ang lahat sa iisang araw. Nagkaroon ng bulungan. Paano na kami? Ang layo pa ng pinanggalingan namin. Gutom na po ang mga bata. Napapikit si Aling Sela, ngunit hindi siya umatras. Araw-araw, may limitasyon na, dagdag niya. Para mas marami pang araw na makakatulong ako. May ilan na tumango. May ilan na nadismaya. May ilan na nagalit. Sa likod ng karamihan, naroon ang lalaking nagbanta sa kanya noon. Tahimik itong nakatingin. At sa kanyang mga mata, hindi galit ang nangingibabaw, kundi pagkakataon. Isang pagkakataong gamitin ang kahinaan ni Aling Sela. Habang unti-unting nababawasan ang mga natutulungan, unti-unti ring lumalaki ang pagnanais ng iba na kontrolin ang kawali. At sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Sela ay nakatayo. Pagod, nanghihina, ngunit matatag. Dahil sa kabila ng bigat ng kabutihan, pinili pa rin niyang magbigay. Hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong marunong na ring matutong magtira para sa sarili. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ang kanyang lakas ang nakataya, kundi ang mismong kapalaran ng mahiwagang kawali. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging tahimik ang umaga sa kubo ni Aling Sela. Wala ang dating mahabang pila, wala ang sabayang paghingi ng tulong. Iilan lamang ang naroon, ang mga taong nauna at marunong maghintay. Ang iba ay umuwi, may dalang panghihinayang. Ang ilan na may galit na hindi maitago. Sa kabila nito, may kakaibang kapayapaan na bumalot sa paligid. Ngunit sa loob ni Aling Sela, hindi pa rin nawawala ang bigat. Nakaupo siya sa tabi ng kalan, hawak ang kawali, tila ba nakikipag-usap dito nang walang salita. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, bulong niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito ginamit agad. Sa halip, hinintay niya. Hinintay niya ang tamang oras. Hinintay niya ang lakas na muling bumalik sa kanya, kahit kaunti lamang. Maya-maya, dumating ang matandang lalaki. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Aling Sela na para bang bahagi na siya ng kanyang araw-araw. Mas kaunti sila ngayon, sabi nito. Tumango si Aling Sela. Oo, pero mas mabigat pa rin sa pakiramdam. Dahil may mga hindi mo natulungan, dugtong ng matanda. Napayuko si Aling Sela. Parang pinipili ko kung sino ang dapat mabuhay ng mas maginhawa, mahina niyang sabi. Umiling ang matanda. Hindi ikaw ang nagtatakda ng kapalaran nila. Tumutulong ka lamang ayon sa kaya mo. Tahimik na napaisip si Aling Sela. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang batang lalaki ang lumapit. Payat,
Marumi ang mukha, ngunit may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. "Aling Sela," sabi nito, "pwede po ba akong tumulong?" Napatingin si Aling Sela. "Tumulong?" tanong ni Nia. Tumango ang bata. "Hindi po, ako hihingi ng pagkain ngayon. Gusto ko lang tumulong sa inyo." Nagulat siya. Sa dami ng dumating sa kanyang kubo, ngayon lamang may nag-alok ng tulong. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Tomas po," sagot ng bata. "Bakit mo gustong tumulong, Tomas?" Sandaling natahimik ang bata bago ito sumagot. "Kasi po, nakita ko kung gaano kayo napapagod." Napalunok si Aling Sela. Sa simpleng sagot ng bata, tila may kung anong bumukas sa kanyang puso. Hindi lahat ay naghahangad kumuha. May ilan pa ring handang magbigay. Ngumiti siya ng marahan. "Sige, kung gusto mo, maaari kang tumulong." At sa araw na iyon nagsimula ang pagbabago. Hindi na mag-isa si Aling Sela. Habang siya ay naghahanda ng kawali, si Tomas ang nag-aayos ng pila. Siya ang nag-aabot ng mangkok. Siya ang nagtitiyak na ang bawat isa ay may pagkakataon. Unti-unti, may ilan pang sumunod. Isang ina na dati laging nakapila, ngayon ay tumutulong sa paglilinis. Isang binata na dati tahimik lamang, ngayon ay nag-iigib ng tubig. At ang matandang lalaki na nanatiling gabay, tahimik ngunit matatag. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kubo ni Aling Sela ay hindi lamang lugar ng pagtanggap. Ito ay naging lugar ng pagtutulungan. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong tumutulong sa isa't isa, may kakaibang init na muling nabuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang sakit na dati niyang nararamdaman. Ito ay pag-asa. Muli niyang inilapag ang kawali sa kalan. Pagkain para sa mga nangangailangan, sambit niya. Muling napuno ang kawali. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba. Hindi siya agad nang hina. May pagod pa rin, ngunit hindi kasing tindi ng dati. Napatingin siya sa kawali. "Anong nangyari?" Napansin ito ng matandang lalaki. "Hindi ka na nag-iisa," sabi niya, at marahil nararamdaman din ng kawali iyon. Napaisip si Aling Sela. Kung ang kawali ay tumutugon sa kabutihan, marahil mas lumalakas ito hindi lamang sa pagbibigay, kundi sa pagbabahagi ng responsibilidad. Ngunit habang unti-unting lumiliwanag ang kanyang pag-asa sa kabilang banda ng baryo, may ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Sa loob ng isang madilim na silid, naroon ang lalaking nagtangkang kunin ang kawali. Kasama niya ang dalawa pang kalalakihan. "Nagbabago na ang sitwasyon," malamig niyang sabi. "Hindi na siya nag-iisa." "Mas mahirap na bang kunin ang kawali?" tanong ng isa. Umiling ang lalaki. "Mas kailangan na natin itong kunin bago pa tuluyang lumakas ang impluensya niya." Tumahimik ang silid. "At sa susunod," dagdag niya, "hindi na ako lalapit ng mag-isa." Sa kanyang mga mata, malinaw ang intensyon. Hindi na ito simpleng pagnanasa. Ito ay plano. Isang planong may kasamang puwersa. Habang sa kubo ni Aling Sela ay nabubuo ang pagkakaisa. Sa labas nito, unti-unting nabubuo ang panganib. At sa nalalapit na araw, ang kabutihan at kasakiman ay muling magtatagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang salita ang sandata, kundi lakas. At sakripisyo, lumalim ang gabi at ang hangin ay tila may dalang babala. Sa kubo ni Aling Sela, payapa ang lahat. Ang mga taong tumulong sa maghapon ay matagal nang umuwi, dala ang pagod ngunit may ngiti sa kanilang mga labi.
Si Tomas ay nahimbing na sa isang sulok, mahigpit na yakap ang isang lumang kumot na ibinigay sa kanya ni Aling Sela. Ang matandang lalaki ay nakaupo pa rin sa labas, tahimik na nakatanaw sa malayo, tila may inaabangang hindi pa dumarating. Sa loob, si Aling Sela ay nakahiga ngunit hindi makatulog. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi ito takot lamang, kundi isang malalim na pakiramdam na may paparating. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya sa kawali. Sa dilim, tila ba ito ay bahagyang kumikislap, mahina, ngunit malinaw. May mangyayari? No, bulong niya. Walang sagot. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat. Biglang, isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa labas. Napalingon si Tomas, nagising sa gulat. Ano po yon? Tanong niya, nanginginig. Tumayo si Aling Sela kahit ramdam niya ang panghihina. Sa labas, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok ang lalaking minsang nagtangkang kunin ang kawali kasama ang dalawa pang kalalakihan. Hindi na siya nag-aksaya ng salita. Kunin ninyo ang kawali, utos niya. Napatayo si Tomas sa harap ni Aling Sela. Hindi po pwede, sigaw ng bata kahit nanginginig ang boses. Napangiti ang isa sa mga lalaki. Umalis ka, bata. Ngunit hindi gumalaw si Tomas. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot para sa sarili, kundi para kay Aling Sela. Sa likuran nila, dahan-dahang pumasok ang matandang lalaki. Umalis kayo, mariin niyang sabi. Ngunit tila hindi siya narinig. Mabilis na lumapit ang isa sa mga tauhan at sinubukang kunin ang kawali. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang paligid. Ang apoy sa kalan ay biglang umalab. Ang hangin ay tila umikot sa loob ng kubo. At ang kawali ay nagliwanag. Isang matinding puwersa ang muling sumabog mula rito, mas malakas kaysa dati. Napaatras ang dalawang lalaki. Ngunit ang pinuno nila ay hindi umatras. Sa halip, pilit niyang inabot ang kawali kahit tila nasusunog ang kanyang mga kamay. Hindi ako matatakot sa isang lumang gamit, sigaw niya. Ngunit sa sandaling nahawakan niya ito. Isang malakas na liwanag ang sumiklab. Napahiyaw siya. At sa loob ng isang iglap, may mga imahe na sumagi sa kanyang isipan. Mga taong nagugutom, mga batang umiiyak, mga inang walang maibigay. At sa gitna ng lahat ng iyon, siya, nakaupo, may hawak na kawali. Ngunit sa halip na tumulong, ginagamit niya ito para sa sarili, para sa kapangyarihan, para sa yaman. At sa huli, walang natira, walang tao, walang buhay. Napaatras siya, hinihingal. Ano yon? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kayang muling hawakan ang kawali. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahihinatnan ng kanyang kasakiman. Tahimik ang kubo, walang gumalaw. Hanggang sa unti-unting umatras ang lalaki. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi, ngunit wala na ang dating tapang sa kanyang boses. At saka siya tumalikod. Kasama ang kanyang mga tauhan, mabilis silang umalis, nilamon ng dilim ng gabi. Naiwan ang katahimikan. Unti-unting bumalik sa dati ang paligid. Ang ilaw ay humina. Ang hangin ay tumahimik. Si Tomas ay napaupo, nanginginig pa rin. Aling Sela, bulong niya. Lumapit si Aling Sela at niyakap ang bata. Okay na, tapos na, sabi niya kahit alam niyang hindi pa. Sa labas, ang matandang lalaki ay nakatingin sa langit. Hindi na sila basta babalik, sabi niya. Lumapit si Aling Sela. Pero
babalik pa rin sila, sagot niya. Tumango ang matanda. Oo, pero sa susunod, mas handa na tayo. Napatingin si Aling Sela sa kawali. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya ito nakita bilang biyaya, kundi bilang isang bagay na kailangang ipaglaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Ngunit alam niyang may hangganan ang kanyang lakas. At sa bawat laban na darating, mas lalapit siya sa puntong iyon. Sa loob ng kubo, muling naupo si Aling Sela. Tahimik, pagod, ngunit mas matatag kaysa dati. Sa gabi ring iyon, sa malayong bahagi ng kagubatan, muling nagtipon ang lalaking nabigo. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May mga bagong aninong sumama sa kanya, mas tahimik, mas mapanganib. At sa kanilang pagdating, malinaw ang iisang layunin. Hindi na lamang kunin ang kawali, kundi angkinin ang kapangyarihan nito. Anuman ang kapalit, matapos ang gabing iyon, tila nagbago ang lahat. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtulong. Hindi na lamang ito tungkol sa gutom. Ito ay naging laban, isang laban na unti-unting lumalalim at mas nagiging mapanganib sa bawat araw na lumilipas. Sa kubo ni Aling Sela, mas maingat na ang bawat galaw. Si Tomas ay hindi na basta lumalayo sa kanyang tabi. Ang matandang lalaki ay halos hindi na umaalis, tila ba may binabantayan na hindi nakikita ng iba. At si Aling Sela, mas tahimik na ngayon. Mas madalas siyang mapatunganga sa kawali, tila ba hinahanap ang mga sagot na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang hapon, habang kakaunti pa lamang ang tao, lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan, sabi nito. Napatingin si Aling Sela. Hindi pa ba sapat ang alam ko? Mahina niyang tugon. Umiling ang matanda. Ang alam mo pa lang ay ang kapalit, ngunit hindi mo pa alam kung saan ito nanggaling at kung bakit ikaw ang napili. Tahimik na tumango si Aling Sela. Sa kanyang puso, matagal na niyang hinahanap ang sagot na iyon. Umupo sila sa labas ng kubo sa lilim ng isang punong kahoy. Tahimik ang paligid, tanging hangin at huni ng ibon ang maririnig. Ang kawaling yan, nagsimula ang matanda, ay hindi likha ng tao. Napahawak si Aling Sela sa kawali. Ito ay ginawa ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa balanse ng mundo, mga tagapangalaga ng kabutihan at kaparusahan. Tagapangalaga? Tanong niya. Oo, sagot ng matanda. Hindi sila nakikita ng karamihan, ngunit sila ang naglalagay ng mga pagsubok sa mga taong pinipili nila. Napaisip si Aling Sela. Kung ganon, bakit ako? Sandaling natahimik ang matanda. Dahil ikaw ang nagbigay kahit wala ka nang maibigay. Napaluha si Aling Sela. Naalala niya ang gabing iyon, ang batang babae, ang huling mangkok ng lugaw, ang desisyong hindi niya pinag-isipan. Ang batang iyon, bulong niya. Isa sa kanila, sagot ng matanda. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung ganon, sinusubukan nila ako? Hindi lamang sinusubukan, sagot ng matanda. Binibigyan kanila ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Tukuyin kung hanggang saan ang kabutihan ng isang tao kapag may kapangyarihan na siyang magbigay. Tahimik si Aling Sela. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayon niya lamang lubos na naunawaan. Hindi aksidente ang lahat. Hindi ito basta biyaya. Ito ay isang pagsubok na sinadya. Pero bakit may kapalit? Tanong niya, puno ng sakit ang boses. Bakit kailangang ako ang maubos para lang makatulong?
tumingin ang matanda sa kawali. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa dami ng naibigay, kundi sa lalim ng sakripisyong handang ibigay. Napapikit si Aling Sela. Ang bawat salita ay parang unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Ngunit hindi ibig sabihin, dagdag ng matanda, na kailangan mong maubos. Napatingin siya. May paraan pa ba? Tumango ang matanda. Ang kawali ay hindi lamang tumutugon sa isang tao, kundi sa intensyon ng marami. Natahimik si Aling Sela. Kung ang kabutihan ay hindi lamang manggagaling sa iyo, pagpapatuloy nito, bababa ang kapalit na hinihingi nito sa iyo. Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga taong tumulong, si Tomas, ang ina, ang binata, at ang iba pa. Kung magtutulungan kami, hindi ka na nag-iisa sa sakripisyo, sagot ng matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat. Ngunit bago pa niya lubos na maramdaman ang ginhawang iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa dulo ng baryo. Tulong, may paparating! Napalingon silang lahat. Isang binata ang tumatakbo papunta sa kanila, hingal na hingal. May mga taong papalapit, hindi sila taga rito, armado sila. Biglang nanlamig ang paligid. Napatingin si Aling Sela sa matandang lalaki. Silang bumalik. Ngunit bago pa ito makasagot, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa hangin. Mas mabigat kaysa dati. Mas mapanganib. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Hindi na lang sila, sabi niya. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumilitaw ang mga anino, mas marami, mas organisado, at mas determinado. At sa unahan nila, ang lalaking hindi sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang anyo. Mas malamig ang kanyang mga mata. Mas madilim ang kanyang intensyon. At sa kanyang likuran, may mga nilalang na hindi na lamang tao. Mga aninong tila ba may sariling buhay. Napahigpit ang kapit ni Aling Sela sa kawali. Alam niyang darating ang araw na ito. At ngayon, nandito na. Sa pagitan ng liwanag at dilim, ng kabutihan at kasakiman. Nakatayo siya. Pagod ngunit handa. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang niya ipagtatanggol ang kawali. Ipagtatanggol niya ang kahulugan nito. Ang dating tahimik na baryo ay binalot ng takot. Mula sa gilid ng kagubatan, dahan-dahang sumulong ang mga anino. Hindi lamang mga tao kundi mga nilalang na tila hinubog mula sa dilim. Ang kanilang presensya ay nagpapabigat sa hangin at ang bawat hakbang nila ay may dalang banta na hindi maikakaila. Sa harapan ng kubo ni Aling Sela, nagsimulang magtipon ang mga taong kanyang tinulungan. Hindi sila armado. Hindi sila handa sa labanan. Ngunit naroon sila para sa kanya. Hindi ka namin iiwan, sabi ni Tomas, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Napatingin si Aling Sela sa bata, sa simpleng tapang na nagmumula sa puso. Unti-unting lumapit ang iba. Ang inang minsang humingi ng pagkain. Ang binatang nag-iigib ng tubig. Ang matandang lalaking tahimik na gumabay sa kanya mula sa simula. At maging ang mga dating nagduda ngayon ay naroon. Hindi na bilang mga tagamasid, kundi bilang mga handang tumindig. Kung ito ang laban mo, sabi ng isa, laban na rin namin ito. Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Sela. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa katotohanang hindi na siya nag-iisa. Sa gitna ng tensyon, sumulong ang lalaking pinuno ng mga umaatake. Akala mo ba kaya mong protektahan yan? Malamig niyang sigaw. Isang kawali lang ang pinag-uusapan natin at isang matanda babae. Ngunit walang umatras. Sa halip, mas lalong humigpit ang pagkakatayo ng mga tao. Tumingin si Aling Sela sa kanila. Sa bawat muka, nakita niya ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy. At sa sandaling iyon, may malinaw na desisyon na nabuo sa kanyang puso. Makinig kayo, sabi niya, humarap sa mga tao. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, pero kung sama-sama tayo, may pag-asa. Lumapit ang matandang lalaki. Panahon na, sabi nito. Tumango si Aling Sela. Dahan-dahan niyang inilagay ang kawali sa harap nila. Hindi sa kalan, kundi sa lupa, sa gitna ng lahat. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang humiling. Sa halip, tumingin siya sa mga tao. Isipin ninyo ang kabutihan, sabi niya, hindi para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Nagkatinginan ng mga tao. May pag-aalinlangan, may takot, ngunit isa-isa silang lumapit. Si Tomas ang nauna. Pumikit siya. Gusto ko pong walang batang magutom. Sumunod ang ina. Gusto ko pong magkaroon ng sapat para sa lahat. Sunod-sunod ang iba. Mga simpleng hiling. Walang kasakiman. Walang pag-aangkin. Tanging pagnanais na makatulong. Habang lumalalim ang kanilang sama-samang hangarin, unti-unting nagliwanag ang kawali. Hindi tulad ng dati. Mas maliwanag, mas malawak, mas buhay. Napaatras ang mga aninong papalapit. Anong ginagawa nila? Sigaw ng pinuno. Ngunit huli na. Sa unang pagkakataon, ang kapangyarihan ng kawali ay hindi lamang nagmumula sa isang tao, kundi sa marami. Isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat mula sa kawali. Tila ba hinahawi ang dilim na unti-unting lumalapit. Napahinto ang mga umaatake. Ang mga nilalang na anino ay nagsimulang umurong, tila nasasaktan sa liwanag. Ngunit hindi umatras ang kanilang pinuno. Sa halip, pilit siyang lumaban. Hindi ito sapat, sigaw niya habang sinusubukang lumapit. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila mas lumalakas ang liwanag. At sa gitna nito, si Aling Sela ay napaluhod. Aling Sela, sigaw ni Tomas. Mabilis siyang sinalo ng matandang lalaki. Pagod na siya, sabi nito. Ngunit kahit nanghihina, pinilit ni Aling Sela na itaas ang kanyang ulo. Hindi pa tapos. Sa kanyang huling lakas, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kawali. At para sa lahat na nagutom at umaasa, sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati, mas malakas. At sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Ang dilim ay napawi. Ang mga anino ay naglaho. At ang mga taong dumating upang manira ay napaatras, tuluyang natalo ng puwersang hindi nila kayang maunawaan. Tahimik ang paligid, walang gumalaw. Unti-unting humina ang liwanag. At sa gitna nito, si Aling Sela ay nakahiga, walang malay. Aling Sela, umiiyak na sambit ni Tomas. Lumuhod ang mga tao sa paligid niya. Tahimik. Nag-aalala, punong-puno ng takot. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang kawali ay nananatiling mainit. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito mukhang isang bagay na mapanganib, kundi isang bagay na ipinagkatiwala. Hindi lamang kay Aling Sela,
kundi sa kanilang lahat. Tahimik ang umaga. Ang dating masiglang baryo ay tila huminto, parang nakikiayon sa mabigat na sandaling bumalot sa lahat. Walang maririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin at ang paminsang hikbi ng mga taong nag-aabang. Sa loob ng kubo, nakahiga si Aling Sela. Maputla, mahina, at halos hindi na humihinga. Nasa tabi niya si Tomas, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay, tila ba ayaw niyang pakawalan kahit sandali. "Aling Sela, gumising po kayo," pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Sa kabilang panig, tahimik na nakatayo ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay malalim, ngunit ngayon ay may lungkot na hindi niya maitago. Sa paligid nila, ang mga taong minsang tinulungan ni Aling Sela ay nagtipon, walang imik, ngunit bawat isa ay may dalang panalangin. Sa gitna ng kubo, ang kawali ay naroon pa rin. Tahimik, ngunit tila may hinihintay. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Aling Sela. "Aling Sela," agad na sambit ni Tomas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang ngiti. "Nandito ka pa pala," bulong niya. Napaluha si Tomas, "Hindi po kami aalis." Unti-unting lumapit ang iba. "Aling Sela," mahina nilang sabi. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Isa-isa niyang pinasadahan ng tingin ang mga mukha na minsang naging dahilan ng kanyang sakripisyo. Ngunit ngayon, hindi na siya nakaramdam ng bigat, kundi kapayapaan. "Hindi ko akalain," mahina niyang sabi, "na aabot tayo sa ganito. Dahil po sa inyo," sagot ng isang ina, umiiyak, "nabuhay kami." Umiling si Aling Sela. Hindi lang dahil sa akin." Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay, itinuro ang kawali. "At lalong hindi dahil dyan lamang." Tahimik ang lahat. Ang tunay na himala, pagpapatuloy niya, ay nagsimula nang matuto kayong magbigay, hindi lang tumanggap. Napayuko ang ilan, napaluha ang iba. Sa simpleng salita, tila nabuksan ang katotohanang matagal na nilang nararamdaman, ngunit hindi maipaliwanag. "Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito," mahinang sabi ni Aling Sela. Biglang bumigat ang hangin. "Pero," dagdag niya, "hindi ibig sabihin na matatapos na." Napatingin ang lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaling kay Tomas. "Ikaw?" sabi niya. Nagulat ang bata. "Ako po." Tumango si Aling Sela. "Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil nakita ko kung gaano kalalim ang puso mo." Napaluha si Tomas. "Pero hindi ko po kaya." "Hindi mo kailangang gawin mag-isa," sagot niya, "hindi na kailanman." Tumango ang matandang lalaki. "Ang kawali ay hindi na lamang para sa isang tao," dagdag nito. "Ito ay para sa lahat ng handang magbigay ng may tunay na hangarin." Dahan-dahang umangat ang kawali mula sa kinalalagyan nito. Hindi ito bumagsak. Hindi ito nagliyab. Sa halip, ito ay kumislap, banayad, mainit at puno ng liwanag. Unti-unti, ang liwanag nito ay kumalat sa mga taong naroon. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa bawat isa. Hindi kapangyarihan, kundi pananagutan at pag-unawa. Napangiti si Aling Sela. Sa wakas, nakita niya ang hinahanap niya. Hindi ang katapusan ng kanyang tungkulin, kundi ang pagpapatuloy nito sa iba. "Salamat," mahina niyang bulong. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Tahimik, payapa, walang takot. Sa kanyang huling sandali, hindi siya nag-iisa.
at hindi siya nabigo. Dahil ang kabutihang kanyang itinanim ay hindi na mawawala. Sa labas ng kubo, sumikat ang araw. Ang liwanag nito ay tumama sa lupa, sa mga puno, sa mga mukha ng mga taong handa ng magpatuloy. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kawali ay nanatiling naroon. Hindi na lamang isang mahiwagang bagay, kundi isang paalala na ang tunay na himala ay hindi ang walang hanggang pagkain, kundi ang pusong handang magbahagi. At mula sa araw na iyon, ang baryo ay hindi na muling nakaranas ng gutom. Hindi dahil sa kawali lamang, kundi dahil sa mga taong natutong maging bahagi ng himala.